Hi guys. Yan guys, yung ginagawa ko yan is ano lang, naglilinis ako ng fuel pump base. Si fuel pump base is siya yung nagsusupply ng natin, diesel natin or bunker sa fuel injector. May high pressure pipe yan dyan na papuntang fuel pump injector. Ang trabaho naman ni injector is mag-supply ng ng fuel sa makina natin. Ang pinapanglinis ko pala dyan guys is diesel. Kasi yan dyan, bunker, may mga tuyo na bunker. Siyempre si bunker is matigas. So pag natuyo, kailangan medyo pag may init-init pa, saka mo lang siya malilinis kasi ang hirap niyan linisin. Napakatigas niyan dyan pag tumigas na yan dyan, pag natuyo na. Kaya kailangan mo talagang gamitan ng diesel. Tapos foam, yung mga kasangga namin dito, foam, diesel, para malinis yan na maayos. Pag hindi malinis na maayos yan, tinignan ni segundo, tapos may dumi pa rin, gisingin ka ni segundo. Dumi yan, kasi napalinis ulit sa'yo yan. Deficiency, magkaroon lang ng counting yan dyan, deficiency agad. Buti sana kung medyo si Coast Guard, medyo good mood, kasi sasabihan ka lang na kailangan pagbalik nyo dito sa puerto na ito, malinis yan. Kasi kung hindi nyo lilinisan yan, magkakaroon tayo ng problema or deficiency. Kasi siyempre ayaw naman natin na magkaroon ng deficiency ang ating kasi babayaran niya ng office, medyo may kamahalan din pag nagkaroon ng deficiency. Kaya hanggat maaari, kapag nasa puerto tayo, linisan talaga yan or parating tayo ng puerto. Hindi naman pala pwede parating ng puerto kasi mainit yan dyan. Kasi si bunker is hinihiting yan. Hinihiting namin. Ang heating namin dito is 110 degrees Fahrenheit. So ayan, kapag nasa puerto, linis. Tapos mamaya linis din ako sa baba. Linisan ko rin naman yung crankcase dun, yung foundation bolt, kasi napakalangis nun guys. Kaya yun, linisan lang natin. Kasi puro tulo na yung makina namin guys, kasi medyo may katandaan na yan. Nasa 27 years old na to, gawan China. Kaya yun, marami na, puro sahod na lang. Kaya linis natin. Isa pa pala isang engine cadet. Trabahong engine cadet, puro langis. Kaya sabi nga nila, totoo talaga sinasabi nila na na kapag nasa barko ka, madumi ka. Kasi kada galaw mo malangis, tapos mainit pa. Kaya yung magbabalak magsiman dyan, mag engine cadet or tiyagaan nyo talaga or pag-isipan nyo. Kasi kapag nandito na kayo, tapos susuko pa kayo, or halimbawa naka-apply na kayo sa dito, tapos naisip nyo pala na hindi nyo kaya, nako, magastosan na kayo. Kaya totoo talaga na guys, madumi talaga, saka mainit dito sa makina. So ngayon, yung makina pala, ang init pala namin dito, yung makina namin, yung temperature sa makina is na umaabot yan ng 55 degrees Fahrenheit guys. Ganun kainit yan. Tingnan mo 55, ganun kainit yan. Kaya yung mga nagbabalak mag engine dyan o mag engineering, mag na kayo, mag agad kayo sa nyo, bilad na agad kayo sa init para masanay kayo. Tapos langis, punas na grabe. Ang makina na pa natin guys, 2 stroke BMW ang makina namin, 4 stroke, 6 cylinder. Ang ginagamit namin dito guys is diesel saka bunker. So nagbabunker kami kapag medyo malayo na sa puerto. Kapag padikit naman ng puerto or paalis ng puerto, kailangan naka-diesel tayo. Kasi may batas yan na kailangan naka-diesel. Wala dyan guys, nilinisan ko na yan is crankcase, yung baba, foundation bolt. Napakalangis niyan. Yung kanina sabi ko nila, malangis yan dyan kasi dami ng tulo. So ngayon, tulo yan dyan. Tapos yung pa namin, liner namin, may na yung o-ring, damage na. Pero gagawin namin yan, bunutin namin yan pagdating na Manila. Sabi ng chief engineer namin, may advice na yung office na bubunutin yan. Yan, tuyo.
Kasi yun nga, sinasabi ko sa inyo guys, may clearing ang Coast Guard bago tayo umalis ng puerto or ng port. Si Coast Guard is bababa yan dito sa makina, mag-check yan, mag-picture yan dyan sa makina natin. Titingnan yung mga natin kung malinis, madumi. Kasi pag madumi yan, yan nga, magkakaroon tayo ng deficiency. Kasi segundo, mag-job order talaga yan sa engine cadet. Dalawa kami dito engine cadet guys. Isang day works. Ako ngayon is acting oiler. Acting oiler tayo ngayon guys. Kaya sabi nga nila talaga pag international ka nga daw is no, don't touch ka. No touch pala, no touch. Kasi hindi ka nila papahawakin sa Dito naman sa inter-island guys, kabaliktaran guys. Kailangan mo talagang matuto kasi duty ka. Acting oiler ka dito kasi dalawa lang yung dalawa lang yung oiler. Ikaw yung pangatlo nila na 8 ay 48 48 yung duty ko dito. Minsan sa ibang barko ata is rotation sila. Ako dito 48 lang. Tapos isang buwan palit naman kami ng isang engine cadet. Ako naman ang day works. Siya naman ang duty. Palitan lang ng kasi siyempre mahirap mag duty guys, mahirap yung responsibility ng duty kasi acting oiler ka na acting oiler, siyempre may responsibility ka na sa makina. Kahit na medyo may katandaan pa yung makina namin guys, maganda pa naman yan guys. Kahit na yun lang nga, maraming ang tulo pero tsagaan lang kasi medyo matanda na pero okay pa naman yung makina namin, hindi pa naman siya ganun makasakitin. Kasi yung segundo namin dito okay naman. Yun lang. Malaga din naman siya sa makina kaya okay naman, wala naman kami masyadong mga maintenance dito. Ayun, dati nung galing kami ng dry dock, napakadami maintenance guys. Maya maya halos hard starting, puyatan. Kaya pala guys, pag nagsimula kayo guys, puyat talaga kayo. Kasi standby yan. Lalo na pag ganito, container kasi sinakyan ko guys. Napakadami mapili sa puerto. Pasensya na pala sa mga kapanood nito kasi hindi ako nakaka-coverall. Nasa yan, kasi yan, mga alas 6 na yan, kaya din ako nagka-coverall. Yan naman ginagawa natin, linis lang naman pag may mga maintenance, siyempre coverall tayo for safety. At lagi talagang naka-coverall dapat. Ayan siyempre dito naka-coverall, ging tayo nakikiuso ba, ging saka hindi pala umandar yung makina yan, kaya di na ako naka-coverall. Punas lang naman pero kapag umandar yung makina, coverall tayo for safety.
Ngayon guys, patapos na yan ako nito maglinis. Papakita ko na sa inyo kung gaano kalinis siya. See, kintab na des. Oh, sis. Wala na, parang wala lang nangyari. Basic. Sas. Basic yan. Diesel lang katapat niya, mga langis na yan.